So, Crodon po muli sa ating lahat at sa gabing ito ay magtuturo po muli tayo kung paano po natin ma-access yung ating C1 wallet o yung tinatawag na C-Link. Yung nakikita niyo po sa likod ko, yan po yung ating C1 wallet. Dahil ngayon po ay functional na po siya, lalo yung sa mga nakatapos na pong mag-KYC na na-access na po nila at ini-enjoy na po nila na-explore yung loob. So, ayan, mag-share screen tayo para alam natin yung step by step na gagawin natin. Paano pumasok po sa ating C1 wallet. Ayan. Cellphone na po yung gagamitin ko para po ay palakihin niyo na lang pag hindi niyo makita, palakihin niyo na lang para po ay mas makita ninyo. Ayan. So ito po yung ating C1 wallet, ng pangalan po niya ay C-Link. Ayan. So nakalagay dito, seamless, fast, robust, the C1 Link beta bringing you the future of decentralized finance. Unlock your Web3 journey. So makikita niyo po yan pagpasok na po natin ng Crowd1. Mamaya papasok po tayo doon. Pero bago tayo pumasok doon, napaka-importante po na maunawaan ninyo na mayroon po silang sinusunod na roadmap. Roadmap, ito po yung parang blueprint, blueprint ng company kung saan papunta po yung ating pong C1 wallet at saka siyempre yung C1 token. So palalaking ko lang po dito. So yung C-Link po ay nagkaroon po ng tinatawag na beta wallet launch noong September kasi nga nauna pong naka-access yung mga Ethereum, yung mga mataas na package, yung nakalimutan ko na yung pinakamataas na package. Tapos sumunod po kami mga Fifth Element, Then ngayon po ay nagsisimula na po na ma-access din po yung ibang member pa po Ether package po yung nauna din sa C-Link noong September. So after 1 month, sumunod naman kami ng mga Fifth Element. So ngayon, ongoing po yung protocol. Pag mula po yan sa taas pababa ngayon, yung iba nakaka-access na kahit mababa yung package nila dahil ay doon po sila sa mga email. So pakicheck po yung inyong mga email kung may mga pinadala na po doon na pwede na ma-access C-Link para doon po kayo pumasok. So sa quarter 4 po, yan makikita nyo po itong quarter 4 na ito, beginning this October, ay may 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 nakalagay po dito na beta crypto card launch. Ibig sabihin, meron din pong ilalunch na card. Pero parang alam ko ito ay sa January pa kasi hindi nabanggit ni Sir Anton yung mga umatin ng Abu Dhabi kung pinakita na ito. Pero ang nakita ko po doon ay nasa first quarter ng 2025 po talaga yung launching niyan. Then, C1 Crypto 2024 World Conference, ito po yung katatapos po na event kung saan po na-launch na po yung ating pong C1 token. Ang pangalan po ng C1 token natin ay Corbit token. Ayan, take note, Corbit token po ang pangalan ng token natin. Ayan, so token launch nung October 17 po yan ini-launch. Nag-timer pa po sila. Makikita nyo po yan sa aking YouTube channel. Then, C-Link Beta Wallet launch version 2 between November and December. So, ang alam ko dito kasi ay meron na silang ilalabas na exchange. May exchange na parang iano lang natin yung ititesting yung exchange. So, yun yung parang nabanggit ni Ma'am JT sa amin. So, abangan po natin yan. Then, from December to quarter 1 between sabi na natin quarter 1 na lang po, between January, February, March quarter 1. So makikita niyo po dito ay meron pong full crypto card launch. Ibig sabihin, nag-launch na po yung wallet natin, nag-launch na yung C1 token natin, yung sa Corbit token. Then susunod na po ila-launch, full launch ay yung ating crypto card kagaya ng Bybit. Yung Bybit may card po yan, yung Wireless may card po yan, yung Coinbase may card po yan.
lahat ako meron pong card sa mga nabanggit kong mga crypto wallet na yan. So magkakaroon din po tayo ng sariling card dito po sa ating pong C1. Then, ayan, nandiyan po pala yung exchange, quarter 1 din po. Ayan, quarter 1, yung exchange natin. Then, between quarter 1 to quarter 2, nandiyan na po lalabas yung marketplace. Ibig sabihin ng marketplace, pwede na po tayong magbenta ng mga NFT natin o yung mga non-fungible token kasi nandito pala, nadaanan ko dito, Ayan, yung additional NFT, meron po silang i-add pang mga NFT. Yung mga NFT na yan, yung tinatawag na non-fungible token, yan po yung ibebenta natin buy and sell dini po sa marketplace kagaya po ng ating Planet IX. Yan. So yan po yung roadmap. Then may nakalagay din dito. Ayan, medyo marami-rami ito. Ayan, may mga check na yan, Ceiling Wallet Comparison beta version 1.1, yung may mga check po. Yung may mga check po siya ay overview portfolio, transaction history, deposit, pwede na withdraw, pwede na rin po import custom tokens, yung pong mga yung pong mga token, yung pong pangalan ng mga token, yung mga network, yun po yung sinasabi po. Yan po yung gagawin natin mamaya. Yung portfolio analytics, supported blockchains, andyan. Lima po yung nakalagay pero ngayon nadagdagan na, nadagdagan na. Mamaya sisilipin din po natin. So pagdating sa version 2, yan, nadadagdagan na. Yung kasama na dito sa full version 2, Victor, October to November. So malapit na pala yung ating pong staking. Ayan, between October to November. Tapasok na pa tayo ng November. Nakalagay may check po dito, staking, crypto card, NFT support. Ayan. Then, sa version 3 next year na po ito, to be announced po. Ayan, kita niyo po, kasama po yan sa roadmap. Yung roadmap na nabasa natin kanina. Then, may another po dito. Tignan din po natin tong roadmap dito. Ayan, so makikita nyo, puro C-Link na po yan. Yung C1 wallet na po natin dyan. Tapos, ayan, ito yung importante ha. Ayan. Yung week na ito, at ongoing po ngayon, yan, yun po ay nabanggit ni Sir Anton po yan nung siya po ay naging guest natin sa live event po. This week daw po ay ongoing na po yung ating QIC. QIC o yung pagki-QIC ng ating crypto wallet, which is ako, tapos na po ako. Yan yung pinakita po natin kanina. Then after po ng QIC this week, by next week, ay yun na po yung tinatawag na token stream o yung streaming of our token. Yung kung natatandaan niyo po yung sa ating pong Planet IX IXT competition, 'di ba yung mga reward na nakuha natin which is the A gold ay binigay po 'yon sa atin ng dahan-dahan, hindi po binigla yun na binigay, 'di ba? Tandaan niyo hanggang sa makompleto po kung ano po yung allotted na airdrop na nakuha natin. So ganun din po dito. Yung laman ng package natin, kung ilang token po yan, dahan-dahan po yan na ipapadala sa wallet natin, hindi po minsanan. At ang paliwanag po nila, ayon din po yan sa hawak mong package. Pag ang package mo ay Ether, mabilis lang po ang patak nun. Patak, ibig sabihin mabilis ang pasok doon sa wallet natin. Pag PIP element, ganun din. Pero pag habang pababa ng pababa yung ating mga package na hawak, pabagal po ng pabagal yung dating ng token sa atin. So yun po yung tinatawag na streaming of token. Then, nandyan na rin po yung staking. Susunod na rin po yung staking. Di ba? So, pag na-stream na po yung token natin, makikita na po natin sa wallet natin at linance na po yung staking, pwede nyo na pong i-stake agad o yung tinatawag na time deposit para po siya ay mag-earn ng daily reward ayon doon sa kung ilang buwan mo siya i-stake kasi merong 6 months, merong 1 year, may 2 years at may 5 years pa nga yata doon. Mamaya sisilipin natin. Ayan, nakita niya ha. Yan po ay between November and December. Ayan, so nandyan din po sa crypto card ulit. Pinakita ulit dyan yung full version.
Then yun po, exchange po talaga, first quarter po yung exchange natin. Kasi yung exchange po na sinasabi, yung Corbit token natin ay pwede na po natin i-exchange to other crypto. Yun po yung ibig sabihin niyan. O kaya pwede na po nating pirahin. Ayan, kasi pag na-exchange mo yan, halimbawa sa Bitcoin o kaya sa USDT, pwede mo na siyang i-convert sa real money o fiat money. At siyempre lalo mayroon na ring card. O papasokin mo sa card, i-convert mo yung kasi ang ginagawa namin sa Wirex sa ibang wallet, yung mga crypto namin i-convert namin yon sa euro. Tapos yung euro, yun na po yung i-withdraw namin sa aming card. So ganun din po yung mangyayari po dito. So yan po, maliwanag po ha, yung ating pong roadmap. Napaka-importante po yan. Then, papasok na po tayo, ano? Yan, para makita nyo na po kung paano po nagfa-function yung ating pong wallet. Yan. Pero bago po yon ano, ayan na pinaliwanag natin kanina, bago po tayo pumasok sa ating wallet, dadaanan lang po natin ng mabilis. Ito, yung kanina po na pinaliwanag ko sa QYC. Wait lang. Ayan. So bago po tayo pumasok sa ceiling, ano, may makikita po kayong ganito. Ayan, may makikita po kayong ganito. Ano? Pag may makikita ko po kayong ganito, kailangan po nating mag-KYC muna o know your client information. Ano mo po, ilalagay mo po diyan yung selfie mo at saka yung picture ng inyong mga national ID. Ayan, yan po yung pinakita natin kanina. Tapos yung nga po, i-click nyo po yung start live next check. Tapos may lalabas na QR code. Ngayon ay kung hindi nyo naman gagamitin yung QR code, click nyo lang po itong yellow na yan. Pag na-click nyo po yan, ay mag-start na po kayong mag-upload ng photo. Photo po yung mauna. Ayan, photo. At doon sa photo na yon ay tatlong procedure. Ano? Actually yung hiningi kay Ma'am Tina kahapon kasi tinulungan ko si Ma'am Tina kahapon. Pangingitiin ka, palalabasin yung ngipin mo, ano, ganun, ngingiti ka, ano, alam mo yung lalabas yung ngipin. Pangalawa doon ay papipikitin ka, pikit. Tapos yung pangatlo doon ay yung mukha mo ay ibabaling mo sa kanan. Ganon, ibabaling mo sa kanan. Basta kung ano po yung hiningi doon, i-comply po natin. Sundin po natin para po ma-approve. Ma-approve po yung photo. Then next po niyan, yung next, pag click nyo po yung next, yun na po yung document. Ayan. Magda-download na po tayo na mag-upload na po tayo ng any national ID basta meron po kayong picture sa ID, meron kayong full name at kung kinakailangan may address din, ano? At yun na. National ID. Example ng national ID, yung SSS card, pwede po yan. Yung voters ID, yung government ID na inisyu po sa Pilipinas, pwede po yun. Ano, ha? Yun yung mga national card. Then, pwede rin pong gamitin ang driver's license. Kung may mga driver's license kayo kasi isang malakas po yan na, ano, na dokumento. Ano? Then, passport of course. Pag kayo may passport, especially mga OFW, pwede rin po yan. Okay. Then after that, pag na-upload nyo na po yung dalawang yung photo at document ninyo, ay magte-thank you na po. Kung walang problema, magte-thank you na po yung system. Then, aantay lang po natin. Sandali lang po yan, mga minutes lang po yan. Ano, pag na-check nila na wala ng problema yung QYC, then ganyan na po ang lalabas. You have been approved. Ayan. Pag lumabas na po yung you have been approved, makakapasok na po tayo sa wallet natin. At ganito na po, pag pumasok tayo, ganito na po makikita ninyo. Ayan. So dito po tayo papasok sa click nyo po yung tatlong bar sa upper right. Then pasok po tayo sa C-Store. Click nyo po yung C-Store. Then click nyo po yung Learn More. Yan, Learn More.
Then, click go to site. Then after go to site, then log in with C1. Ayan, maglalagin na po tayo sa C1. Ayan. Ayan. Hihingin niya po yung KYC. Kanino ba account ito? Parang hindi sa akin ka. Wait lang ha, titignan ko kung sa akin to kasi hinihingi ulit yung KYC. Ayan, mag-start live, mag ano daw tayo, ganyan. Ganyan po makikita nyo. Then after that, ayan, yan na po yung sinasabi ko sa inyong QR code. Then pag click nyo po yan, ayan, allow nyo lang po yan, then make sure your device camera is accessible by the app. Reload the page. Yan. Ganyan po yung lalabas. Wait lang po Ganyan po yung lalabas sa inyo. Pero titingnan ko ito kung sa akin po yung ano to. Parang hindi sa akin ito. Kasi KYC approved na po kasi ako eh. Parang hindi ko sa akin yan. Wait lang. So ganun po yung lalabas na actual sa inyong ano pag hindi pa kayo KYC. Sa inyong dashboard. Okay. Iba yata yung naklik ko kanina. Ibang pangalan. Yan. Tignan natin kung ito yung sa akin. Store. Ayan. So, ganyan na po makikita ninyo. Ano? Ganito na. Iba yung naklik ko kanina. Pag KYC approved na kayo, unang makikita nyo pa pala dito ay pagagawan po muna kayo ng password na 4 numbers. 4 numbers po yon. Magkikilit po kayo ng password na 4 numbers, 4-digit numbers po yon. So ilalagay nyo po yon. 2 beses po yun ilalagay nyo. Then after that, okay na o siya. Okay na siya, then papasok na po kayo sa wallet. So ito na po yung wallet ko. Ayan, makikita niyo po, AD1973, yan po yung aking username. Then meron po tayong individual na wallet address. Ayan po yung nasa taas na putol. Siyempre hindi yan pinapakita ng buo for security purposes. Then nandyan na po yung mga transaction na ginawa ko, yung naglipat ako ng mga crypto, mamaya papakita ko sa inyo. Then dito naman sa portfolio, nandito na po yung mga different natin, different cryptocurrency natin, which is nangunguna po dyan sa taas yung ating pong C1 token na Corbit. Yan, Corbit. At ang ano po niyan, ang shortcut po ng Corbit ay CBIT. Yan, CBIT po ang makikita ninyo soon in all major exchanges. Yan, makikita niyo po 'yan. At dito po darating yung mga token natin by next week. By next week, kung hindi ako nagkakamali doon sa sinabi ni Sir Anton, next week mag-start na po ang streaming of token. So unti-unti na pong ipapasok dito yung mga token natin. Then nandiyan na po yung USDT, Matic or Polygon, IXT, Arbitrum, BNB, which is isa sa pinaka-powerful na ano din po ito, network, BNB at ang Ethereum of course. Yung mga dalawang yan ay nasa top 3, top 2 po ang Ethereum, na top 3 po ang BNB. Then may different network din po yung Ethereum natin. Then yung transaction, nandiyan makikita nyo na po yung mga transaction na ginawa ko, yung paglilipat. So tuturo din po natin yung mga paglilipat na yun kung paano po ilipat dito yung ibang mga asset natin sa ibang wallet kagaya ng MetaMask. Then ang exciting part po dito, yung po pinakita ko sa roadmap ay yung pong staking. Ayan. So makikita nyo po sa staking, coming soon na po yung staking natin by I think after streaming next week ay susunod na po yung staking. So pagpasok na po ng token natin sa ating mga wallet, then bubuksan na po nila itong staking o yung pag time deposit ng ating mga Corbit token. Then ganyan na po siya. I-stake po natin, mamimili po tayo kung gaano katagal natin siya i-stake. 6 months, 12 months, 24 months, 48 months. Yan, hanggang 48 months, 4 years.
Ayan. Siyempre, the longer na stick mo siya, the higher APY, the higher reward makukuha mo o interest, of course. Ano? Then, yung pinakita ko sa inyo kanina na dito din lalabas yung NFT marketplace. Ayan. So dito rin po papasok yung mga NFT natin. O yung mga, 'di ba, kung matatandaan niyo yung mga packets natin, meron po mga NFT po 'yon, 'di ba? May mga NFT pag ikaw ay merong Earth, may isang NFT, pag meron kang Air, dalawa, pag meron kang water, tatlo, ano? Tapos yung fifth element ay 5, kung hindi ako nagkakamali, then and so on and so forth. So yun po yung mga NFT na sinasabi o non-fungible token asset po yung digital asset na pag lumabas na po yung NFT marketplace ay pwede na po natin ditong ibenta, ano, or bumili. Ayan. So dito po sa ano po sa portfolio ay para po mailagay dito yung mga token natin, i-click nyo lang po yung import token. Ayan, import token. Ayan, import token. For example, ito po importante. For example, import po natin si IXT. Ano, kasi dito pwede sa IXT, di ba? Sa IXT, samantalang sa ibang wallet kagaya ng Binance, Bybit, saan pa? Coin.page, Coinbase, Wireless, hindi po pwede doon ilagay si IXT. Ano, hindi pwedeng ilagay kasi under po ito na Polygon, Matic. Matic ang makikita nyo sa mga major wallet, pero sa IXT hindi. Pero pagdating po dito sa ating C1 wallet, pwede siya. Ibig sabihin, pag mailalagay si IXT dito, pwede yang i-convert to other crypto, kagaya ng USDT, ano, ng Matic, then pwede nyo na pang ibenta o pirahin, ano, pirahin. Ito, real money or fiat money. So, pag-click po natin yung import token, una kukunin natin yung contract address, of course. Saan ba kukunin yung contract address? Sa mga players ng Planetix, alam na po yan. Pupunta lang po kayo dito sa SafePal. Ayan, SafePal. Then click nyo po si IXT. Ayan, pag-click nyo si IXT, click nyo po yung tatlong dot sa taas. Doon, upper right, may dot po doon. Then, nandyan po yung contract address. Ayan, contract address, copy nyo po yan, yung EEFE ang dulo. After makopy po nyan, then, pupunta na po tayo sa import token. Paste po natin dyan, paste, paste. Ayan, then lumabas na po si token symbol IXT, token decimal 18, tama po yan, then confirm. Pag na-confirm na po natin yan, in-import natin, then makikita nyo na po dito sa, yan, ayun na siya. Di ba, nandiyan na siya. Linagyan ko lang sinampulan ko lang siya ng 1 IXT lang para lang makita ko na papasok ba talaga siya. So, pumapasok siya. Pwede rin po siyang i-withdraw na. Ano, ibig sabihin, functional na talaga siya kasi dumadaan kasi yan sa blockchain. Bago po yan mai-transfer sa ibang wallet, dadaan po yan sa blockchain, di ba? Tatandaan nyo, dadaan sa blockchain, then may gas fee po na tinatawag doon. So dito maliit lang po ang gas fee, maliit lang. So yan po yung IXT. Then kung gusto naman nating ilagay si USDT, balik ulit tayo dito kay kay SafePal. Click lang po natin si USDT. Hanapin natin si USDT. Type nyo lang po dito USDT. Dalawa po yan, USDT BIP20 at saka USDT Polygon. So pwede po yung dalawang yan. Pero i-click mo lang po yung network. So dito tayo kay USDT Polygon kasi nga ay kasama po yan sa Matic. Then click nyo po ulit yung tatlong dot. Then contract address, copy nyo po yung contract address. Then balik po kayo dito sa import wallet. Then paste nyo po dyan. Paste. Okay. Ayan, lumabas na po si USDT, tapos yung token decimal, then confirm. Then, click import. Pag na-import na po yan, makikita nyo na rin po dito. Ayan, nandun na po si USDT. Okay ha? Si Matic, si Polygon, hindi na kailangan. Kasi nung in-import po natin si IXT, parehas lang po yan ang kanyang contract address. Kaya automatic na po yan, si IXT at si Polygon nandyan na po.
Then halimbawa si BNB naman. Yan, si BNB Smart Chain. Yan, si BNB Smart Chain. Pupunta ulit tayo dito, of course. Kukunin naman natin yung contract address ni BNB. Ayan. Si BIP, click nyo po si BIP20. Then click nyo po yung sa taas. Ayan. Then, yun po. Alam ko, automatic na itong pumasok eh. Hindi na kailangan yung contact address. Automatic na siyang pumasok doon. Kasi, bakit automatic na siyang pumasok? Tingnan nyo ha. Kasi dito po sa ating pong dito po sa ating pong sa ating pong wallet ay meron na po ditong mga network. Hanapin natin ulit yung network. Dito yan sa portfolio yan. Kasi dito may network dati dito eh. So yung nga in-update na nila kaya wala na siya dito, diba? Kaya wala na. Automatic na siyang pumasok dito. Kasi 5 yung network na niya, 5 yung network. Actually nadagdagan na nga. Isang Polygon or Matic, Matic, tapos Ethereum, then BNB, tatlo. Ayan, nandiyan na automatic na nakapasok si BNB. Si Arbitrum, yun Arbitrum, kaya makikita nyo may Ethereum Arbitrum, at saka si Optimistic. Yan. 5 po yan munang nakapasok, pang-anim po si Corbit. Ayan, si Corbit. Which is under din po siya ng Arbitrum. Take note po, si Corbit po, o yung ating C1 token ay under po ng Arbitrum. So, ang sabi po, pag nandito na si Corbit ay ang gas pinagagamitin natin ay Corbit din po. Hindi kagaya po ng IXT, ang ginagamit po natin pang gas pag tayo magta-transact ng IXT ay Matic. Dito ay hindi po. Corbit din daw po. Yan po yung sabi ni Sir Anton. Corbit din siya. So, yan po siya. Then, makikita nyo po, napaka-transparent niyan kasi nandito rin po yung mga transaction na ginawa ko. Ayan, kikita nyo dito yung transaction. Ayan, nag-transfer po ako ng 49 IXT noong September 20. Nung una pong linance po ito sa amin, ay sinubukan ko agad kaya nandyan po siya. Oh, ayan. May date po yan, may number of token, tapos may gas fee. Kita niyo po yung gas fee, ang liit oh. Oh, 'di ba? Yung gas fee of 0.0016. Imagine mo yung gas fee niya, ang liit. Oh, tapos nag-transfer din po ako ng USDT 9.5, gas fee din po niya ay 0.0016. Di lalo na po si Matic, nag-transfer din po ako ng Matic 21. Mas maliit na naman ito, 0.00075, 30. Kaya nako, ang mura po ng gas fee nito. Grabe, ang mura o 2 0, yung isa 3 0 pa kasi Matic. O yan, nandiyan po yung mga transaksyon. Kaya napaka-transparent po niya. Ayan, kita niya, very transparent po yung transaction natin. Nandiyan din po yung transaction hash. Yan yung po yung nahanap pag halimbawa na nawawala yung ating yung ating mga transfer, yan po yung hinihingi doon sa Discord, lalo sa PlanetX, yan po yung hinihingi transaction. Nadidetect na po nila kung saan napunta, ganon. So nandito pa pala yung all network, yung all network. Click lang po natin itong all networks sa dulo. Ayan, dami na pala. Nako, dami na. 5 lang dati ito. Ayan, kita niyo po. Meron na pong Arbitrum, Avalanche, Binance Smart Chain, Celo, Ethereum, Phantom, Optimism, Polygon, Ronin. Meron din po Ronin. Si Axie po, Axie token po ay under Ronin po yon. So nandito na rin po si Ronin. Then Rotstock RSK, hindi ko kilala yan. Tapos Smart BCH. Alam ko ay BNB rin po ito. Kita nyo? 5 lang po yung nauna nung kami unang nagbukas. 5 lang po nauna. Ngayon po ay ilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 na po siya. Nadagdagan ng 6. Kita nyo?
Kaya si Bitcoin po inaantay natin dito, si Bitcoin. Pag nandito na si Bitcoin, lalo nang lalakas po ang ating C1 wallet. Ayan, so yan po yung ating pong C1 wallet. I hope na nasundan po natin. Kung hindi man ay punta lang po tayo sa ating YouTube channel. Dito niyo po makikita, pakita ko po ulit yung ating YouTube channel sa mga hindi naka-attend ng oras na ito. Punta tayo dito sa YouTube. Click niyo lang po yung YouTube. Then hanapin niyo po sa search bar yung pong Crowd1 or C1 Spartans International. Yan, mag-subscribe na rin po kayo diyan. Dahil yung mga wala nang update na nakukuha sa mga upline, dito nyo po yung makikita. Mga updated po lahat yan. Nandyan po yung mga kaganap na nangyari sa event with Coach Anton na siya po yung tumulong para po ay ma-live yung pong naganap na event doon, lalo yung launching ng token. Nandun po yan, pinakita yung testimony ni Ma'am Mercy. Sabi ni Ma'am Mercy ay 5 years from now, 5 years from now, marami pong makikreate na millionaires dito sa C1. Pero ang sabi naman ni founder, 12 to 24 months from now, mararamdaman nyo na po yung pagbabago ng mga buhay ninyo sa lahat ng nag-stay sa C1. Ayan. Kasi mabubuhay po ulit yung network natin, plus may mga token pa tayo, pwede nating i-stake, pwedeng ibenta. So yun po yan. Yan po yung mga nangyari po sa Dubai. Makikita nyo po at Abu Dhabi. Makikita nyo po yan dito sa ating C1 Team Spartans International. So congratulations po sa lahat na makasubscribe na at sa mga magsusubscribe pa. Salamat po at yan po, malapit na po natin maabot ang 6,000 subscribers. Ibig sabihin, marami pong tumatangkilik nito. Gusto rin po nilang ma-update, kahit na wala lang mga apply. So yun po ngayon, yung pong ating pong munting tutorial para masundan nyo po yung paano mag-explore dito po sa ating C1 wallet o yung tinatawag na C-Link. So more updates pa po ang ilalagay dito habang tumatagal ay ina-upgrade po nila ito kasi marami po silang mga ipapasok pa dito. Kagaya nga po ng staking, yung NFT marketplace, yung mga NFTs makikita na rin natin dyan. So stay tuned lang po at tuloy-tuloy po naman kami mag-update sa inyo basta may mga bago ay ituturo namin para po hindi tayo mapag-iwanan. So thank you po sa lahat po muli ng mga nagtiyaga na mag-antay dito sa ating tutorial at kita-kita po muli tayo sa mga susunod pang mga tutorial video natin. Ayan. Thank you po muli. Until next time po. God bless po sa ating lahat.